Sir, ano pong pangalan po ninyo? Alberto Ho Jr. Alberto Junior. Sir, ano po ang trabaho niyo po dito sa farm? Naggugulay kami dito, then same time nagpapanday kami. Mhm. Pero mostly dito kami sa farm nakastay. Po. Nagbabantay kami ng mga gulay, Mhm. nag-harvest. Mhm. So, yun po yung pinaka number one na gawain namin dito. Mhm. Sa So, member din po kayo ng Kingdom of Jesus Christ, sir. Apo, member. Okay, okay. So, eto, bali, ang pupuntahan po natin ngayon, sir, yung pong tinutulugan, yung inyo pong bahay. Apo, Okay. Mamaya pakibigay po ng details, sir, ha. apo. Ito yung papasok dito na, ito yung gate na to. Ang lawak pala to, sir, ano? Ay, yung bahay mo, yun doon. Apo yung nasa unahan. Yun, oo. So, ayan. Okay. So, sir, saan po kayo dito natutulog? Dito sir, yung kwarto na. Okay. Sir, ito yung kanina. So, ano po ang kwento dito, sir? Paano po? Mga anong oras po ito po nangyari? Alas 2 yun siya nangyari sir ng madaling araw. Nung natutulog po ako dito. Kasi tapos maya maya sir, siguro almost 1:45 yun siya ng madaling araw. Din maya maya, nagulat na lang ako kasi merong kumakatok diyan sa kabila. Tapos ginigiba niya yung pintuan. Hindi ko naman siya pinansin kagad dahil ang pagkakalam ko, yung kasama namin na nagpunta ng Davao, Apo. na umuwi na kasi sobrang pagod, nagmamadali na binaklas niya na lang yung kandado niya. Hindi sir, iba yung nangyari kasi habang may nagpupukpuk diyan sa kabilang bahay, meron namang tumatakbo sa paligid. Tapos parang nagmamadali sila na hindi masyadong maklaro yung boses sir. Maya hindi man nila mabuksan yung pintuan sa kabila kasi meron siyang kandado, mayroon kadena. Narinig ko na lang na lumagitik yung kadena. Pinutol na pala nila. Din maya sakto pagtayo ko dito sir sa higaan na to, bigla na lang sinipa yung pintuan. Actually yung pintuan na to, ito lang yung lock niya na napakaliit lang sir. Ito lang talaga yung pintuan niya, sinipa pa nila. Okay. Tapos bigla na lang sir pagpasok, dito man ako nakatayo nun kasi galing dito sa higaan. Itayo ko dito, yung isa na pulis, matangkad yun sa sir tinutukan niya kagad ako dito na Saan o? baril. Saan po kayo tinutukan, sir? Dito banda. Tapos ginanya niya pa talaga ng mas malapit. Paglapit niya, tapos sabi ko, sir, bakit sir? Niya, dapa. Hindi man ako nakadapa kagad kasi medyo nalimpungatan. Lumuhod na lang ako dito. Pagload ko sir, pinipilit niya akong dumapa, hindi man ako dumadapa. Kasi nakaubad ako ng damit short lang yung marumi kasi kaya hindi na ako dumapa kagad. May isang kasama niya, masikip man yung area, pumasok dito. Pagpasok niya kagad sir, bigla niya akong tinulak na ganun, pinadapa. Tapos yung nanunutok ng baril sa akin sa ulo, sabi niya natalian daw ako. Nung pagkahiga ko sir, tinali niya kagad ako sa kamay. Tapos marami sila, kinakalkal nila. Lahat to, sinira nila. Hindi ko pa nga siya ginagalaw. Sinira nila lahat to. Tapos din pati yung Bible sir na nakaplastar to ng maayos. Yung isang pulis, sa sobrang pagmamadali niya, inikutan niya ako dito. Ito sir, kaya nakarating na to doon kasi hinagis niya ng ganun. Ito pong Bible? Opo, hinagis niya tong ganun ng Bible. Tapos kung ano yung pinagkakalkal nila, sinira nila lahat ng mga gamit. So, nung mga to, tinapon lahat. So, nung nakatali po kayo, sir, dito po kayo nakatali? Dito, nakadapa pa. Pahiga Nakadapa, pa ako ng opo. ganun. So, pagkatapos po kayo, sir, nakatali, anong sumunod na ginawa po sa inyo? Maya sabi nung isa sa kasama niya na itayo daw ako. Hindi man ako makatayo ng sa akin lang. Tapos binitbit niya ako dito. Pinilit niya akong itayo. Din palabasin daw ako. So, lumabas po kayo Hindi dito? pa kasi Hindi pa. sabi pa niya nakahubad yan. Ipadamitin. So ito yung mga damit na kinalkal nila lahat. Sinugot niya pa yung labahin ko dito. Gugot niya. Sabi ko sir, marumi yung damit sir. Yun na lang damit na dito. Yun. Tapos kasi sa higpit nung tali sir, hindi man ako Sir, pwede makita kung ano po yung pinantali sa inyo? ito po. So, Ito yung ginamit nila na ito po yung ginamit tali nilang sa akin, pangtali sa inyo. sa kamay ko. Opo. Tapos actually, dapat nga, Bakit daw po kayo tinalian, sir? wala silang sinabi. Pagkatali sa akin, ang sabi, mag-relax lang daw ako. Kasi
hindi daw ako yung hinahanap nila, Oh. sabi nila. Opo, kung hindi po kayo hinahanap, bakit tinalian po kayo? Yun nga yung ano ko, sir, bakit naman nadamay kami sa ano, sir, alauna ng madaling araw. Mm. Bakit kayo nagre-raid ng ganitong madaling araw? Tapos ang sabi po nung isa, sir, sa akin, pagkuha ko ng damit, kasi tinanggal man temporary para makasuot akong damit, nilabas ako dyan. Paglabas ko So dyan, nung nilabas po kayo, nakatali na po sa inyo yan. tinanggal nilang temporary. Ah, kasi temporary. palit mo na ako ng, Oh. nagsuot ako ng damit eh. Tapos, Pag suot ko ng damit, dito sir, paglabas ko dito, ito, sige po. Habang- I-demonstrate nyo po, sir. habang bit ako nung pulis na isa, Aha. sinakbayan, dito ako pinaupo. So sir, Opo. pag upo ko dito, kasi nakaganyan man yung kamay ko. Nakatali po kayo, hindi na? Katali na. Nakatali pa rin, tinali po. Hindi rin tali. Yung tali. Okay. Okay. Dito. Opo. Tapos pag upo ko sir ng ganito, kaganyan lang ako. Tapos sabi nung isa na ang tali daw ilagay sa harapan. Opo. Tinanggal nila to, tapos nilagay nila sa harapan. Opo. Maya sir kasi meron man kaming isang ilaw, nandyan yung ilaw, naliliwanagan man sila. Mhm. Sabi nung isang pulis, patayin daw yung ilaw kasi maliwanag. Mhm. Din pati yung sa harapan, pinatay nila. Mhm. Pagkapatay nung ilaw doon sir, nagtanong yung isa sa akin kung ano daw ba ako dito. Sinabi ko na bantay kami dito sa farm sir. Mhm. Tapos meme ang sabi niya na tumawag kasi yung isa doon na pulis. Pagkatawag niya, sabi niya na, sir, may nahuli kami na isa dito. Anong dapat namin gawin? Almost mga 15 minutes siguro yun, sir. Naghantay sila ng command galing doon sa ibang kasama nila. Nasabi, dalahin daw ako doon. Pero patayin daw muna yung ilaw. Then, pagkapatay sa ilaw, sir, binitbit na ako nung isa. Nakatali pa rin to sa kamay ko. Na nakaganyan So, binibit kayo sa dinala? dito sir, itong area na to. Saan po? Nagpagpatay nila ng ilaw sir, dinala ako dito. Ano siguro, mga... So, sir, ito tanong ko lang po, sir. Nung panahon na yun, tinutukan ka ng barel, tinali ang kamay mo, ano po ang naramdaman niyo, sir? Siyempre, sir, sobrang bigla eh. Kasi halos nung pag-umpisa ko sa Kingdom dito nung 2016, ngayon lang talaga nangyari to. Mapayapang namumuhay yung mga worker ni Pastor. Sir, pakitaas nga po yung tali. So, ito yung tali ng mga ginamit sa inyong kamay. Okay. Then, dyan po sa peso dyan kayo dinala. Dito. Dito. Tapos, kinausap nila ako habang kinakausap ako ng isa, kinakabayan ako ng isa. Kasi Tagalog man ako, sabi nung isa na, oh, Tagalog ka pala. Sabi ko, opo sir, kasi bago lang ako dito. Nung April lang ako dito sa Davao, dito sa farm. Pag-assign ko sir, dito na ako talaga na-assign. Mhm. Tapos ang sabi nung isa sa akin na, nandito di ba si Enteng? Tapos si Nova. Sabi ko sir, hindi ko pa yan sila nakikita simula nung pagdating ko dito. Sabi niya, huwag kang magsinungaling kasi nung Martes nakita namin sila dito. Mhm. Sabi ko dun sa isang pulis, kung Martes sir, nandito sila, bakit ngayon lang kayo nagpunta? Mhm. Lunes naman ngayon. Din sabi niya na, ito, hindi naman kami nagpunta dito nang walang search warrant. Mhm. So legal yung pagpunta May namin. pinakita pong dokumento sa inyo? Wala silang pinakita sir eh. Tapos hindi naman din ako nagtanong sa kanila kasi ang ano nila sir, halos ginigiba na nila yung mga pintuan din namin. So, ilan po kayo dito, sir, na pinadapa dyan? Kasi pati kasama nyo pinadapa Di, po. ako lang. Okay lang. Ako lang. Okay. Pagdala sa akin sir, dito nila ako binila sa gitna. Sige Dito po. na sila Saan? inakbayan. Habang akbay ako ng isang pulis, dito kami dumaan sir eh. Ito. Area na to dito sir, dito banda. Dito, in-stop nila ako dito. Aha. Tapos, siguro mga anim sila sir na nandito. Tapos iba pa yung nandyan sa may sasakyan natin banda. Mhm. Din yung isa, sinabi niya sa akin na Tagalog ka pala, magkababayan pala tayo, tumulong ka sa akin. Mhm. Tapos sabi ko sir, ano naman kung matutulong ko? Ituro ko daw po si Gainting Canada at saka si Atinuba. Din sabi niya sa akin na bibigyan daw niya ako ng 1 million. Mhm. Basta ituro ko lang sila. Mhm. Na sabi ko sir, kahit kailan hindi ko pa talaga nakikita yan sila. Naririnig ko lang yung pangalan ni kuya at saka ni ate. Mhm. Sabi pa nga nung isa, bakit kuya saka ate lang yung tawag mo? Kasi
Hindi ko pa man talaga yan sila sir na So nakikita. madaling salita, saan po kayo kinalagan ng pagkatali? Doon na sir, doon na sa ano, Doon na po, sa may kubo na sa may kubo na. So ano po ang naging epekto po sa inyo? At nakita nyo yung mga pulis ngayon na yun nga po. Sa inyo, anong pakiramdam nyo po ngayon? Sa akin, siyempre, hanggang ngayon, dala-dala pa rin sa isip ko yung nangyari nung gabi na yun. Kasi, shock talaga ako ng sobra nun. Kasi first time na mangyari sa akin simula nung pag-worker ko, pag-member ko. Sagana, maayos naman yung buhay talaga ng mga worker. Maayos naman yung Kingdom dati. Walang mga ganito. Walang gulatan, walang takutan, walang mga suspend na pulis na pumupunta. Halos kaibigan niya talaga ni Pastor lahat yan, mga pulis na yan. Pero ngayon, nagulat na lang kami bigla. Malaki talaga yung naging epekto nito para sa Kingdom, lalo na sa mga pamumuhay namin dito. Yun. So okay. Sir, maraming salamat po sir sa napakahalagang oras at at least nagkaroon po tayo ng pagkakataon na demonstrate nyo. Nalaman po namin ang katotohanan dito. Sir, mabuhay po kayo sir. Maraming salamat po sir.